Okay, mga kaproyekto, welcome ulit sa Proyekto Pilipino. Ako po si Leroy Claudio, kasama ko po si Carlo, tsaka si Manolo. Today po wala po kaming guest pero napakainit ng gusto namin pag-usapan kasi alam naman natin lahat na matindi ang debate at hindi lang debate, ang away sa dalawang house ng ating lehislatura, sa Senado at sa Kamara de los Representantes ukol sa mga ginagawa ng Office of the Vice President, particularly and lalo na sa Kamara yung budget. Uh, we said that Proyekto Pilipino is a non-partisan project and we want to try to discuss this controversy in a non-partisan way. Paano ba natin pag-iisipan itong mga kontrobersyal na nangyayari sa dalawang houses ng ating Kongreso, particularly dun sa lower house? And how do we think of this concept of parliamentary decorum at yung pakikisama ng mga legislators sa isa't isa? For a background on this and bakit namin gusto pag-usapan ito, babalik tayo a little bit dun sa old format natin. We'll have Manolo begin with a kind of mini explainer as to why we're talking about this By, topic. by popular demand, it's back. Salamat, Leloy. Balikan natin ang balita at ang balita na sa dalawang bahagi ng ating Kongreso. Sa panig ng Senado, nagkakaroon sila ng mga investigasyon. At yun, parang ang kwento nga parang soko yung trato ng mga senador sa mga humaharap sa kanila. At yung mga tanong minsan personal ang dating. So ang isang bahagi ng tatalakayan natin sa araw na ito, paano ba dapat tratuhin ng mga senador ang mga iniimbita nila upang magbigay ng impormasyon at maging testigo tungkol sa mga iba't ibang bagay. Pangalawa, nakita naman natin sa Kamara na pinag-uusapan nila, tinatalakay nila ang budget ng tanggapan ng Vice Presidente at maraming alitan, maraming banggaan ang naganap doon hanggang dumating sa panig na mayroong isang kongresista na sabi niya, sundan na lang natin ang patakaran natin na binibigyan na lang natin ng galang ang Vice Presidente sa pamamaraan na hindi na natin susuriin ang kanilang budget. Basta approvehan na lang natin ito. Tutol yung mga iba at umabot ito sa mga maanghang na salita, kung ano ang mga sinabi, at kumalat yung eksena dahil nakilahok na rin ng mga kababayan natin online lalo na. At sabi nila, itong problema sa Pilipinas kahit pangit ang tradisyon, pinipilit pa rin. May mga profesor na nagsabi naman, hindi po ito tradisyon dahil hindi pwede maging tradisyon ang isang bagay na hindi talaga bahagi ng trabaho ng mga kongresista. Ibig sabihin nito, may obligasyon ang Kongreso na suriin ang bawat budget. At anumang dahilan ang ibigay nila para wag gawin ito, malit pa rin ito. So, ano ba ang dapat mangyari dito? Kasi nakikita rin natin sa mga usapan ng mga kongresista na kung minsan nagpabitaw ka ng manghang na salita, sasabihin nila kailangan ito burahin mula sa opisyal na record at magkakaroon pa ng debate at minsan botohan tungkol dito dahil hindi pwede maging bahagi ng record ang isang insulto o pangliliit sa isang tao. So, itong ibig sabihin natin, meron bang tinatawag na interparliamentary courtesy, interbranch courtesy, meron bang mga bagay na hindi pwede gawin kahit alam naman natin na may dahilan ito. So, ito ang tatalakayin natin sa araw na ito. Well, may tanong ako sa inyo pareho, which is quite simply, yung politika, nagkakainitan talaga sa politika. Dahil mapusok naman talaga mga politiko at yung mga issue ay talagang mga importanteng issue at hindi maiwasan na yung pusok na yun ay lumalabas. Para sa inyo, where do you draw lines? I mean, Carlo, ikaw, personally, kailan ka nanonood ng TV, nakikita mo tumabalitak-tak tapos feel mo, bastos na yan, sobra na yan. Ako may isa ako, pero mauna kayo. Um, siguro sa akin, Lelo, first thing, ang lagi kong the thing that I look out for is the actual words being used, and second yung tone. Kasi malaking bagay yung tone, and I think when it comes to pagka pinag-usapan natin ng respeto, tone is such a big factor in it, and ito yung one of my biggest uh,
concerns nung hindi lang itong current Congress, previous ones siguro, the previous Congress as well. Pagka nanonood ako ng mga congressional hearings na and it starts becoming mudslinging, they start using words that are inappropriate. And the thing that always sticks to my mind is hindi lang ako nakakapanood ito, napapanood to ng mga bata. Lalo na yung mga estudyante na sasabi, panoorin niyo yung kung kuwari gusto niyo matuto kung anong ginagawa ng gobyerno, manood kayo ng congressional hearing, tapos ay lang pala yung makikita nila, Leloy. So, doon pa lang medyo ano sa akin. So, and di ba, Manolo, there's such a thing as parliamentary rules and conduct. And there's a reason why it's there. So, sa akin, first thing kailangan yung mga ating parliamentarians alamin nila kung ano exactly yung mga rules regarding sa ano nila as parliamentarians. And I hope that something as simple as that they can adhere to that. Well, yun nga ang problema. Kung simple lang ba ito? Because siyempre merong magsasabi na, hindi naman ako plastic. So kung anong pakiramdam ko, sasabihin ko ito. But sa akin, hindi yung tungkol about being plastic or not. It's about, sinabi nga ni Carlo, respeto. Kahit meron kang katungkulan sa pamahalaan, kaya mo ba magkaroon ng respeto sa katunggali o sa bisita? Huwag natin kalimutan na yung mga nagiging testigo, bisita, inimbitahan yan and they're entitled to a basic level of courtesy. At kung ang trabaho ng bawat miyembro ng legislatura ay hanapin ang katotohanan, na ibig sabihin nito, hindi naman kailangan na bastusan ang magiging punot dulo nito. Ngunit, syempre, kung nakikita mo naman na iniilagan ng isang testigo ang dapat nilang sagutin o panagutan, pwede mong siguro bigyan ng konting diin yung tanong mo doon. In the end, kaya nga maganda dito, public yung hearings most of the time, kasi may karapatan din tayo na husgaan ang mga humuhusga. Kung mayroong punto o dinidiin ang isang miyembro ng Senado o ng Kamara, kung foul na ang kanilang ginagawa, may araw din sila pagdating sa botohan natin sa araw ng botohan. Ako, may isa akong halimbawa na pinag-iisipan ko. Kasi maraming nangyayari ngayon sa Kamara, hindi lang naman itong budget. Yung isa, merong ini-interview na dating alalay or executive assistant ng isang former government official at pinalalabas ng mga congressman na kaya maraming pera itong alalay na to ay dahil may relasyon siya dun sa former official. Hindi nila sinasabi yun ng lantaran, pero ang ginagawa, tinatanong, bakit kayo nagta-travel with said government official? Bakit ang dami niyong bakasyon kasama itong taong ito? Bakit kayo na lang ang natirang alalay? At I can't help but thinking na napaka-homophobic ng mga tanong dahil lalaki itong ini-interview. Whereas actually, it's a very simple question to ask. Meron ba kayong relasyon dito? Kung hindi lalaki sa lalaki, no? Kunwari, babae at saka lalaki, meron ba kayong relasyon at ang kaban ng bayan ay ginagamit ba para magbakasyon kayo bilang kayo ay isang item, right? Pero dun sa Camera de los Representantes, ang lumalabas dun ay I really think has become a kind of homophobic gay baiting, which it saddens me, Manolo. I don't know how you think about that incident. Uh, pero yung prinsipyo na gusto kong puntahan dito is yung pangmamata ng characteristics ng mga tao. In particular dito, for example, sexual orientation. That's one red line that I draw. Pag minamata mo yung mga ganung bagay, pag minamata mo yung katauhan ng isang tao, yung ganyang klaseng mga ad hominem. Well, That's I'm glad you mentioned particularly that, my red Leloy, line. because equal opportunity, ano naman ang dalawang bahagi ng Kongreso, because in the Senate naman, yung insinuations nila, kung merong babaeng may kapangyarihan, nakamit lang yung kapangyarihan na yun sa pamamagitan ng pamimikot or whatever way of doing it. And, that kind of misogyny rin is, alam mo, ang problema, ang assumption ng mga nagtatanong ng ganon sa Kamara o sa Senado, napatok ito sa takilya. Yun Yeah, ang oo. problema. And ang maganda lang, dahil nga pinapanood ito ng taong bayan, maraming pumapalag sa ganitong klaseng sinaunang alam mo, ugali na wala Yeah. naman.
Yeah, binabasa ko ngayon sa YouTube at natutuwa naman ako na kasi itong official ito, alam naman natin sino pinag-uusapan natin, ay para sa akin kamuhi-muhi naman talaga. Pero maraming mga tao na sinasabi, ayaw ko yung taong yan, pero yung ganyang klaseng pagtrato, yung ganyang klaseng homophobia Mm. has no place in the in our camera. And so tama yung assumption na patok ito sa takila. Maybe it's not true. Maybe I'd like to think, tama ka Manolo, na mas magalang ang mga Pilipino kaysa sa pinapalabas, kaysa sa ina-assume nito mga tao. Alam Sa mo, mga Leloy, tao. I've been on both sides dahil bilang nung nagsilbi ako sa pamahalaan, I had to go through congressional hearings, lalo na sa budget. And bilang miyembro ng media, I've observed naman these hearings from the point of view of the media and as an observer. Ang palaging sinasabi ng mga nasa pamahalaan o sa labas na theater lahat ito, hindi ba? Na may elemento ng showbiz ito. Be that as it may, because minsan kahit kung medyo komplikado ang pinag-uusapan, mahirap himayin, kailangan papasukan ng konting grandstanding o emosyon para lang makuha ang kiliti ng tao. That's very human. But at the same time, sa tingin ko rin, ang dami na nating dinaanan ng mga hearings, ng mga impeachment, at ang bawat okasyon na ito ay nagiging paraan upang iangat ang antas ng diskurso. Ang nangyayari, I mean, this is why, very frankly, Laloy, may mga nahahalal at the end of these mga investigations kasi nagiging sikat sila, nagiging bilib ang tao sa mga tanong na ginawa nila o sa pagharap nila sa may kapangyarihan. And I think it also helps senators. I'll give you an example. Yung isang senador na medyo hinangaan ko pagdating sa mga investigasyon was Sergio Osmeña. Dahil Former hindi guest. dahil hindi niya never niya binastos ang mga humaharap sa kanyang mga komite. Hard hitting yung mga tanong niya, but tinatanong niya sa malumanay na paraan. Alam mo, he does his research. Kasi kung ginagawa mo naman ang research mo, kahit talagang napakabait at napakahina ng boses mo, lilitaw din ang lilitaw yon kung kinonect mo yung mga dots eh. And I think sa mga kababayan natin, kasama na rin ang mga taga-media, they know someone who did their homework eh. At halata rin naman yung dumidiskarte na lang pag oras nandun na yung mga Klieg lights, di ba? That's Lahat tayo funny. nagkaroon ng kaklase o ng partner na bolero before or bolera, the case may be. Ikaw Carlo, sa tingin mo nahuhuli ba ng mga tao yung mga bagay na yan? Sa tingin ko tama si Manolo eh. Oh, definitely naalala ko kasi nung nagtrabaho din ako sa Senado saka sa DFA. And I remember sa DFA, alam nung mga magiging ma-appoint na ambassador kasi dadaan sila sa Commission of Appointments sa Senado. Alam nila kung sino yung mga senador na handa. Sabi nga ni Manolo, some of them, their reputation precedes them. And some of them, of course, dahil it's a small circle, alam nila kung sino. At the same time, yung iba, napapanood din nila sa TV kung sino yung marunong magano. Kaya magandang ano yan eh, pagka nagpre-prepare for the committee hearings, makita mo, oy, si Senator so and so, siya yung magtatanong sa akin. Nako, handang-handa magbasa yung ano. So it's a good thing na sabi nga ni Manolo, malaman ng tao na one, there are some senators that come prepared. Second, that they're taking their job very seriously. And ako naman, on the other side of it, Manolo, alam nga natin, merong mga iba nag-grandstand, may mga to the point na nagiging bastos. How do they police themselves? Like we mentioned earlier, meron tayong mga rules, parliamentary rules. How effective are those rules? And has there been an instance where Congress has censured or even remove someone from Yes, office? in the past, but more in the 50s and the 60s, may mga there were even congressmen who were removed from office by the ang pwede lang magdisiplina sa Senado o sa Kamara, Senado at Kamara mismo. Ang problema, meron tayong merong rules, merong tinatawag na parliamentary procedure. Ang problema, 3 termino ka lang pag nasa Kamara, 2 termino ka lang pag nandun ka sa Senado.
these rules assume na halos panghabang buhay ka na dun eh. And therefore, alam mo, ma-absorb mo yung mga rules na ito. Dahil meron na tayong term limits, medyo humina yung effectivity of the rules dahil konti na lang ang may alam nito. And sa mas malawak na lipunan, bihira na tayo nagiging miyembro ng mga samahan na gumagamit ng parliamentary procedures kasi merong tinatawag na libro, Robert's Rules of Order, na ginagamit sa mga dati sa mga debating clubs, sa school student council, di ba? May mga lahat gumagamit nito and nagiging parang bahagi ito para turuan ang lahat na pagdating sa kung sa basketball may rules, sa debate kailangan din may rules, otherwise magiging magulo ito. Ang nangyayari In din, civics yun, Manolo, bahagi ng civic yun, di ba? yes, Yung pagdidebate at pagdidiskurso na may batas, may patakaran. yes. Ngayon, ang nangyayari din, dati, all of us, tayong tatlo, we belong to siguro the last of the generations na nag-expectation, pag senador ka, ito yung top of the top, ito yung pinakamagaling na abogado, ito yung pinakamagaling na media person, na lahat ng gawain ng Senado mas angat sa gawain sa Kamara. Ang napansin ko sa mga hearings ngayon, bumaba ang antas ng pagtatanong, pag-iimbestiga, pagsusuri ng Senado, mismo ang debate, at tumaas sa Kamara na dati ang baba ng tingin mismo ng mga politiko sa Kamara. Part of it is mas bata ang mga nandun ngayon and siguro mas may pinag-aralan. The second is, I think, dun mo nakikita yung epekto after a generation of term limits na talagang may changeover. And habang may changeover, magkakaroon ng oportunidad na yung mga sinaunang paraan para makipagsama o gawin ang trabaho ay lumilipas na at napapalitan ng ibang sistema. So, medyo impressed ako na nag-homework at hindi umaabot sa masyadong bastos na pag-uusap ang gawain ng Kamara. And in fact, ang naiipit at nahihirapan yung mga kongresista na may edad. Dahil yung dating tayo-tayo lang, yung dating ayusin na lang natin ito sa pagpatay ng mga ilaw, parang obsolete na eh. Wala nang gumagalang mismo sa kanilang mga hanay. So I think this is interesting. Nagpapatunay ito na over time, and medyo kailangan malawak ang lente mo, iiba talaga kahit ang ugali ng mga nakaupo kung bibigyan mo ng paraan na palitan palagi ang mga nakaupo dito. Yung dating, yun nga, yung tinatawag na tayo-tayo system, unti-unting nawawala. Pero in a sense, no, hindi rin naman nakakagulat na gumagaling ang House. Kasi mahirap makapasok ang certain type of professional sa national elections. Nagmamahal na rin yung national election, so pahirapan na rin. At saka ang sikip na rin ng Senado. So marami mga tao na, siguro kunwari profesor ka, wala ka namang ganong pera o wala kang experience sa national, mas madali sa'yong manalo sa House of Representatives kaysa sa Senado. I'm thinking here about, let's not comment too much on our politics kasi non-partisan. Pero yung style lang, si Stella Kimbo na profesor naman talaga at maalam dahil merong PhD in health economics in particular, kaya sa tingin ko matalas yung kanyang mga tanong ay dahil marami na siya nakausap sa mga thesis defense, nakapagtanong na siya sa ganung konteksto at talagang nagre-research naman talaga si Kong Stella. I think it would be good if somebody as intelligent as her gets elected Senate, pero mahirap na talaga ngayon dahil ang sikip na ng Senado. So, it's bound to happen that we'll find more and more articulate gems sa House of Representatives. Buwelta lang ako ng konti sa tanong ko. Kasi napag-usapan na natin na siguro masama na ginagawang grandstanding itong mga hearing na to. But at the same time, sa CBK, importante din yung retorika. Kailangan magaling kang magsalita.
So hindi naman natin, tama ba, hindi naman natin sinasabi na ayaw natin ng mga magagaling magsalita, mga magagaling na orator. At hindi natin sinasabi porket ayaw natin ng grandstanding na ayaw natin ng mga congressman or mga senador na nakakatawa. Kasi bahagi yun ng retorika, di ba? So pwede ka namang maging nakakatawa without being insulting. So I wonder what you think of that, yung balance between grandstanding while also at the same time respecting the nature of politics as rhetorical. Politics is a rhetorical art and it's always been, di ba? Yung Ang pinakamagaling na senador ng mga na Romano, si Cicero, at magaling siya dahil magaling siya magsalita. But kung gagamitin natin si Cicero bilang ehemplo, gumawa pati siya ng manual on how to be elected. Tandaan natin yun na ginagamit pa rin hanggang ngayon. It's a 2,000-year-old manual. But sa totoo lamang, ang kagalingan, kahit anong kagalingan, kailangan ng disiplina, pag-aaral at metodolohiya. At doon mo makikita na syempre, kung magaling ka at kung pag-aaralan mo kahit ang pananalita mo, um, kahit anong topic pwede mong gawing understandable, relatable, appreciable, di ba? O kung ayaw mong magbigay ng panahon at ayaw mong sikapin yung ginagawa mo, hahanap ka na lang ng patawa at pamura-mura dito, halos konting gagawin mong uh, investment of time and energy, makukuha mo pa rin ng kiliti ng tao. So yun ang problema. I disagree, Leloy, doon sa sinabi mo. Kasi ito nga ang hindi ko medyo maintindihan. Maliliit ang mga distrito ng mga kongresista. Kaya in a sense, masasabi mo, mas madali nilang i-control o kaya mas madaling mahalal sa kanilang mga distrito, lalong-lalo na karamihan sa kanila galing sa mga pamilyang sanay nang mamuno sa mga lugar na ito. Ngunit bakit tumataas ang kanilang antas, ang kanilang kapasidad, imbes na bumababa? Habang sa Senado, ang buong bansa ang bumoboto sa kanila, bumababa ang antas. Ang sa akin, ang sagot dito, ang paraan upang mapansin ay lumiliit dahil humihina ang media at tumataas ang kahalagaan ng salapi. Dati, nung binuo ang Senado, ginawa nilang, ang na-identify nilang problema dito, kung gagawin nating pambansa ang paghalal dito, yun nga, money and celebrity are the enemy of a good Senate. Mm-hmm. So ang solusyon nila, ginawa nilang party list ang Senado. This was what was called block voting. So originally, that's why naging mahalaga ang composition. Anyway, that's a long story. Tinanggal ito. Ang problema, ang nagwagi na mga ang makakatulong sa iyo, celebrity or money. At wala nang nakahanap ng paraan kung paano ka magiging popular kung profesor ka. Dati, may mga TV show na may paraan na makakaharap ka rin sa tao. May malawak ang audience ng mga dyaryo, malawak ang audience ng media mismo. Lahat ito lumiit. At ang problema dito, kaya tumaas naman ang tsansa ng mga aktor at taga-showbiz. So, sa akin, ito ang problema dito. Kahit popularidad at pera ang puhunan mo, kailangan mo ring sikapin at paghirapan ang trabaho mo pag nandun ka na. Otherwise, wala ka rin mapapakita. And that's the thing that's happening. Magpapatay ako ng background ko mabilis kasi may gusto akong ipakita. Yung para sa akin yung imahen ko ng lumang senador na napakagaling na intelektual talaga na ilalarawan dito sa libro ng ating national artist Rizal Mujares, itong biografiya ni Senador Vicente Soto na talaga namang sikat sa mga Cebuano at sumikat siya dahil isa siyang manunulat, periodista at makata. Grabe kung Manolo, naiisip mo ba na isang manunulat, periodista, Makata ay ganun kadali na lang manalo bilang isang senador ngayon sa konteksto natin? Hindi, but this would have been the case up to the 1990s. So ang Mhm. problema, anong nangyari mula noon? Di ba? So sa tingin mo si Senator Vicente Soto, yung matandang Soto, mahirap nang manalo ng senador yan ngayon, no? Yung ganyang tipong senador.
Oh, mahirap, but hindi imposible kung makakuha lang siya ng airtime. Kung Ikaw, pahiramin Carlo, ng kanyang apo sa tuhod o yung kanyang apo na si Vicente Soto III, hmm, si Tito Sen, ang kanyang popularidad, kayang ihalal yung kanyang lolo. ikaw, ikaw, ah, Carlo, anong pagtingin mo dito sa issue na to ng balik tayo sa issue yung paano ba natin babalansein yung ayaw natin ng grandstanding pero importante din naman sa atin yung mga senador kagaya nga nitong matandang Soto na magaling ang retorika. Oh, it boils down sa akin, Laloy, yung trabaho na to, it's part style and substance. Hindi ka lang pwedeng mabubuhay sa substance. Kailangan may style ka rin. Kasi you're rendering public service. And let's not forget the first word, public. Yung public meaning you have to be aware of who your audience is. And if your audience doesn't understand what you do, who you are, then it limits the kind of service you do. So, nga yung medyo problema ko rin, galing na rin ako sa politika, yun ang problema ko minsan na sa mga magagaling kong na meet na very capable politicians, leaders, and they're so serious in their job. And then when kami dati, no, kasi we were part of, let's say, PR groups, no? And we would say you have to say more things about this issue. Ito yung mga current issues na gustong malaman ng mga bata. And some people say, ay, ayoko niyan, hindi sa akin yan eh. But sometimes it's not up to you to decide. This is what the public is asking for. And you have to have the humility to say, okay, hindi kasing importante ito ng free trade zones or regional geopolitical concerns. Ito ang gustong pag-usapan ng publiko. So kailangan ko ring makisawsaw dito. So it's something, ano eh, Yung, parang yung, balance yan eh. Yan, ang ganda no, kasi actually ang politiko, naisip ko, is really a job for a multitasker. It's in a Hmm. way, sinasabi natin, okay, sana maging mga mambabatas ang profesor. But in a way, napakaiba ng ginagawa namin ng mga profesor. Kasi kami mga profesor, specialista kami. We specialize in particular fields. Pero ang congressman, ang senador, mag-aaral yan ng batas ukol sa ekonomiya, mag-aaral yan ng batas ukol sa politika, tungkol sa judicial reform. So, kailangan may alam ka ukol sa bawat bagay sa ating lipunan. At napakahirap nun, no? Paano mo babalansin yun? Meron akong nabasa na short biography of Ronald Reagan. Hindi ko gusto si Ronald Reagan, pero sabi nila, one of the reasons why he was an effective politician was because he thought like an actor. And kung in a good way. And an actor knows na laging may crew. Porkit ikaw yung nandyan sa harap, hindi ibig sabihin na lahat ng sagot nang gagaling sa'yo. May director, may Hmm. cameraman, may scriptwriter. And yun daw yung special about Ronald Reagan as a politician. He knew that there was always a crew behind him. And I think some of our most effective senators are yung may mga crew. Yung may mga staff na magaling talaga magsaliksik. And I think you can speak to this Carlo Manolo more than I can, di ba? Yung halaga ng staff ng ating Hmm. mga congressman at Sa akin nga ating eh, mga kaya, senador. kaya ako tutol dun sa mga nagsasabi, kailangan nating higpitan ng mga qualifications para maging miyembro ng Kongreso o presidente. Sabi ko, hindi, kaya napakasimple ng mga qualifications para sa mga posisyon na ito dahil kinatawan yan eh. Kailangan hindi ka masyadong malayo sa mga naghahalal sa iyo. Ang kailangan mo, I mean, it is the right point of view and the right mission orientation pag-upo mo. Lahat yung mga technical na bagay, kaya may mga technical na experts na pwede mo naman kunin at tutulong sa iyo upang gawin mo yung trabaho mo. But to have the right point of view, sa akin, ang isang nawawala rin sa lahat ng mga debate na ito, katulad ng pinag-uusapan natin ngayon, ang unang-unang sasabihin, lalo na yung mga ginigisa sa isang hearing, bakit naman pinapakailaman ng mga mambabatas ang lahat ng mga bagay na hindi naman batas ang pinag-uusapan natin dito? Sa akin, ang prinsipyo na malakas sa mga Amerikano na dapat sana mas inaangkin natin, yung the concept of oversight na dahil halos lahat naman ng bagay pwedeng gawing batas o may mamaapekto ang batas. Lahat ng bagay pwedeng pag-aralan at pwedeng suriin
mga miyembro ng ating legislatura. At dahil doon, mahalaga rin yung kung gagawa ka ng batas at may magpapatupad ng batas na yun, ang ehekutibo, paano mo naman alam kung may saysay yung gawain ng dalawang panig na ito? Kailangan mo ng oversight. Yung babalikan mo, titingnan mo, nagagawa ba yung dapat gawin ng mga nagpapatupad ng batas o yung layunin ng batas totoo ba ito o hindi? And doon halos lahat dapat pwede mong tanungin at mahalagang tanungin. Ikaw Carlo, nag-staff ka na sa Senado, di ba? How important is it na magaling yung staff? To be honest, sabi mo nga, sa dami-daming kailangang intindihin ng senador, most of the work is actually done by the staff. But like you said, para kang maestro para kang konduktor So you have to be able to pull string. Ito gagawin mo, itong gagawin mo. Pero kailangan meron kang working knowledge of the issues being discussed. So you don't have to be technically an expert, but you just have to know enough about it para alam mo naman na hindi ko binobola ng staff mo. na Tsaka sometimes to ask the right questions of your staff. Exactly. Kaya but diyan mo makikita, Leloy, ako dati nung pumasok ako sa Senado, tinatanong ko yung mga old-timers, ano yung mga kwento nila about the old senators. And ang nagugustuhan ko mga kwento noon yung mga ibang senators na how they would recruit young talent. May mga nagkakwento sa akin noon dati. Ngayon din ewan ko lang kung nangyayari pa rin to, pero I was privy to how the old senators did it na pupunta marami nag-i-invite sa mga school functions, kuwari sa mga debate or sa mga talks, and some senators would actually go there and be the guest of honor. And what some of them would do is actually try to spot young talent. And I know Yun. for a fact one of my good friends, we came up together sa Senado, pareho kaming bata, siya naging UP president siya. Tinanong ko, ba't ka nandito? So on and so forth. Sabi niya, yung I was part of one debate and pumunta si Mr. Senator sa tapos pagkatapos nung debate namin, nilapitan niya ako, sabi, Iha, na-impress ako sa'yo. Anong plano mo after college? When you graduate, please call this person, and I'll be glad to have you in my staff. So something as simple as that, and it shows you, yan yung mga klaseng mga mindset na kailangan natin sa Senado, na hindi lang dapat nasa pamilya or yung trust. Kasi when you're in politics, yes, kailangan mo ng trusted circle, but at the same time, you have to allow yourself to go beyond your trusted circle and start looking for talent, because hindi tayo nawawalan ng talento sa Pilipinas And that goes back a long way. Yung libro ni Leloy about yung isang example niyan, like Romulo started out that way. Napansin si Romulo when he was young, and we have a long tradition of that's being. Saka he paid it forward kasi after niya galing siyang UP, galing siya sa Colombia, pagbalik niya, tingin kagad siya sa mga periodista sa UP. Sino bang magaling magsulat dito? Nahanap niya si Salvador Lopez na naging staff niya, naging really close in niya, hanggang si Salvador Lopez mismo ang naging secretary ng DFA, and in fact one of the most consequential secretaries ng DFA. So yung ganyang klaseng proseso, at sa tingin ko kaya importante talaga na meron pa rin mga espasyo kagaya ng pwede ko to sabihin, hindi naman ako galing doon, University of the Philippines, na kumukuha ng mga estudyante kung saan parte ng Pilipinas, binibigyan na napakalaking discount or binilibre ang tuition, pinag-aaral para makilala nila ang isa't isa, makilala nila yung mga profesor na mga leader ng lipunan, at itong mga estudyante na ito magagaling kukunin para sila mismo ay maging leader din ng lipunan. Sa tingin ko, pag sinabi nating scholar ng bayan, yun talaga yung ibig sabihin natin It's really an investment, yung UP. So yeah, may elemento ng elitismo kasi nga ito yung mga pinakamagagaling, pero tama din naman, dapat talaga nag-i-invest tayo. Meron namang good kind of elitism where we invest in our best. So a good kind of elitism can also be called meritocracy, di ba? Kung magaling ka, isusuportahan ka namin. At yun yung mahalaga sa lipunan natin. Dapat suportahan din natin yung mga magagaling. Leloy, magandang binanggit mo yung tradition of meritocracy, kasi magsisegue naman ako ngayon. There's something binanggit ni Manolo kanina. Yung
yung tradition and Mm. its role in our politics. So, Manolo, porket tradition ba? Kailangan ba nating respetuhin lagi? Well, ito nga, I'm really glad you brought that up because meron tayong konkretong ehemplo. So, binanggit ng isang kongresista na wag na natin suriin ang budget ng Vice President dahil out of tradition, usually pinapas na lang natin ito as a courtesy. And biglang may tumutol at sabi, hindi naman dapat gawin yon. And then maraming nagkomento sa online na yun ang problema sa Pilipinas, mga tradisyon na sinauna na walang. Tapos merong profesor na nagsabi, alam nyo, hindi yan tradisyon dahil ah, hindi naman bahagi ng trabaho nila na wag suriin ang isang bagay. Naging practice nila yan kasi convenient dahil bahagi ng pagsisipsip sa kinaukulan, hindi ba? But hindi mo masasabing tradisyon yun. And so, minsan we have a mistaken, sa akin, ang tradisyon, mga informal na mga nagiging patakaran na nagbibigay pugay sa pinanggalingan natin. So, a very concrete example of tradition is kung meron kang katungkulan, maghahanap ka ng talent sa panibagong henerasyon, katulad nga nung sinabi ni Leloy, to pay it forward, di ba? Na obligasyon ng isang tao na may katungkulan na humanap ng mga pwede niyang tulungan, not for the sake of anything feudal, but it's part of your to raise the bar, di ba? That's a great tradition. The same way na we have a tradition na pagpapasok ang Pangulo sa isang kwarto, lahat tayo tatayo, hindi pagbibigay galang sa tao, kundi sa tanggapan, sa posisyon. Dahil yun ang pinuno ng bayan. That's the difference. There are things that people may consider to be tradition na pagsalungat naman sa totoong obligasyon ng isang institusyon o sistema, hindi dapat sundan, di ba? And we just need to be conscious. So palagi mong babalikan ang bagay. Tradition is supposed to help make things more meaningful, to make things more relevant. It is not meant to, alam mo, na I-perpetuate yung oh, and to perpetuate an injustice, hindi ba? That is when traditions, even if they once served a purpose, can be set aside. Di ba? Sa UK, ang kanilang upper house, may hereditary element, may mga nobles, and ngayon pinag-uusapan nila after 1,000 years, tatanggalin na nila yung mga hereditary members. And malaking debate ito. So, but that is when tradition sometimes outlives its usefulness. Yeah, well, ewan ko kung tradition ito, pero nabanggit mo si Senator Osmeña, Senator Serge. Sabi niya, effectively, ang longest tradition sa Cámara de los Representantes is that, sabi niya, magmula panahon ng lolo niya, ang Speaker of the House ay appointed daw ng presidente, di ba? Tradition yun. Sa tingin ko, mahirap baguhin yun, pero if there's a possibility to change that tradition, that's one tradition I would love to change in the House of Representatives to democratize it. Para naman meron talagang diferensya ang legislatura sa executive house. So tradition can be a mask to perpetuate power, definitely. Balik tayo dito sa issue dito sa mga nangyayari talaga ngayon. Ano sa tingin mo ang natutunan natin about the nature of our legislative after natin nakita itong mga debate ukol sa budget? Anong natutunan natin to sa mga tradisyon na meron, tungkol sa mga tradisyon na dapat baguhin after natin nakita yung debate ukol sa budget ng OVP? Well, the oldest lesson of all, na bilog ang mundo. Because ang nakita natin unfolding before our eyes is it's in the nature of democracy, kahit limitadong demokrasya katulad ng meron tayo ngayon, na after a while, gaano kahigpit ang hawak mo, gaano kalakas ang pamumuno mo, at a certain point in time, guguho din ito at mapapalitan ng iba. And nasa paraan kung paano mo hinawakan ang kapangyarihan, kung magiging mapayapa at magalang ang prosesong ito o magiging
biyolente o aabot sa bastusan. So, ang problema dahil nakikita natin ang mga nasanay sa walang question sa kanila na biglang nagugulat sila na ang dating pumapalakpak sa kanila, ngayon dinuduro sila na sila lang dati ang pwedeng mangduro ng iba. So that I think is a very good lesson in human dynamics if not politics. Oo nga. Carlo, I think this is a good way to close na rin. Ano natutunan natin? Marami sa ating nanood ng TV, marami sa ating nanood ng mga proseso sa Kamara at saka sa Senado. Ano natutunan natin bilang isang bayan? Two things. So ito, before I get to that point, Lelo, no? First, naalala ko while we're discussing this, naalala ko ano yung quote na may you live in uninteresting times. In Di ba? interesting. Kasi sometimes I wish, kasi may nabasa ako lately, an article ng Economist, yung nirarank nila yung how livable are cities. And one of the yung mga top 10 cities, like yung mga European cities, one of the things that struck me was they have very, how do you say this? I don't know the exact word they use, but they said, boring yung politics. Halos hindi nyo napapansin. And parang sabi ko, wow, dito sa Pilipinas, napaka-exciting ng politics, pero I think I'll take boring every day, any day. But going back to your question, Eloy, simple lang sa akin, when we started off, tinanong niyo ako, ano yung gusto ko makita? Yung tone, yung how to be respectful. Kasi naalala ko, Leloy, one time, just recently, nahuli ako ng ng it was my fault, nahuli ako ng it was an highway patrol overspeeding sa highway. And ako naman, sige, I was in a rush and I knew it was my fault. But the person who apprehended me was so respectful, and siya pa nga yung parang nahihiya sa akin na, sir, alam ko na may kailangan kayong puntahan, pero talagang kailangan ho na. And ako yung nahiya talaga na, wag ho kayong mag-ano sa akin, ginagawa nyo lang ho yung trabaho nyo. Tama naman ho, ako naman ho yung mali. And I think it was the first time na na-experience ko, Leloy, na nahuli ako, magbabayad ako, pero I came out of that experience, hindi ako aggravated. Hindi ako aggravated. Nagda-drive ako, parang inisip ko lang, wow, ang bait naman ng mamang yon na ako yung nahiya. So, ang laking bagay ho niyan. And then, imagine natin something, an encounter like that, and multiply natin on a grander scale, where everyone can see. I wonder what effect it would have. Ayan na po sa mga viewer natin na nasa Highway Patrol, pakitikitan po si Carlo. Tatanggapin po niya ang ticket. Malugod po niyang tatanggapin ang ticket ninyo. Ako rin po, malugod kong tatanggapin ang ticket ninyo kung may violation. Because this is again, nagpapatawa tayo, but that's the spirit of civics, di ba? Yung nga, babalik tayo dun sa rule of law. And I think tradition matters, pero rule of law matters more. And if there's a way that we can implement rule of law in a better, more robust way that benefits everyone, I think it works out. And if it can be implemented by legislators na hindi lang magaling magsalita, hindi lang magaling magransan, kundi nag-aaral at binubusisi yung may issue, At the better. respectful. And respectful. And yun dapat yung panawagan natin bilang mga kaproyekto sa ating mga public officials. Hindi lang para sa highway patrol officer, kundi rin para sa ating mga congressmen at mga senador. Ito po ang Proyekto Pilipino. Ako po si Leloy Claudio. Maraming salamat sa ulitin.